Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hello mga ka-Pride at welcome back sa ating YouTube channel, kung saan tinatalakay natin ang mga mahalagang bagay at of course ang mga viral videos sa social media na may kapupulutang aral. O lahat pa tumaas na ang kuryente. Charot. Ganun na lang ba palagi yung sweldo natin? Pambayad na lang ng kuryente? Syempre karamihan naman ang tanong natin, bakit nga ba ang taas-taas ng singil ng ating kuryente? Bakit nga ba? O ano, tara, pag-usapan natin. Hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system loss sa mga bill ng kuryente ayon sa presidente at CEO ng Meralco. Narinig niyo na ba yung IPIRA law? Bakit nga ba may tinatawag tayong system loss? Sa tingin niyo ba posible yung sinabi sa SONA ni PBBM na matanggal yung system loss? Simulan natin sa pagpapaliwanag kung ano nga ba ang IPIRA law. Ang IPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001 ay ang Republic Act number 9136. Layunin itong mas gawing epesyente ang industriya ng kuryente sa pamamagitan ng pagpasok ng kompetisyon, pribadong pamumuhunan, at pagpili ng supplier sa ilang sektor. So, ang inaasahan noon, kapag may kompetisyon, mas bababa ang presyo ng kuryente. Ngunit, maraming Pilipino ang nagtatanong, kung gano'n naman pala, bakit isa pa rin tayo sa pinakamahalang kuryente sa buong Asia? So, may tinatawag tayong system loss. Ano nga ba yung system loss? Ito ay ang pagkawala ng bahagi ng kuryente habang dumadaan ito sa mga linya o distribution lines at transmission. May dalawang klase ng system loss. Ito ay ang tinatawag na technical at non-technical losses. Unahin natin yung technical. Ito yung hindi natin maiwasan kasi natural tong pagkawala dahil sa mga linya, transformer, at iba pang kagamitan. Samantala, yung non-technical naman, ito na yung mga kapitbahay natin, yung mga kalapit natin na nagja-jumper, in short. Yung habang tuwan-tuwa sila kasi libreng kuryente nila, tayo naman yung nagsasacrifice. Ito yung mga nagtatap dyan sa poste. Sino nagbabayad niyan? Di tayo. What? Ganyan ang kasalukuyang sistema. Tayo ang sumasalo sa mga ninanakaw nila. Pansinin nyo yung electric bill nyo. Nandun yun nakalagay. System loss. Ipinapasa yan sa mga consumer bilang hiwalay na charge sa talagang nagamit nating kuryente. Pero may tinakdang limitasyon sa ilalim ng mga regulasyong ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission. Ang tanong, kung hindi naman pala tayo ang nagnanakaw, bakit tayo ang nagbabayad? Tama ba yan? Patarungan ba yan? Yan ang patuloy na argumento at mainit-init na usapin dito sa social media. Kung sino nga pa ang sasalo sa mga nawalang konsumo o ang tinatawag natin ay system loss. Ang tanong, pwede nga bang amyendahan ang IPIRA law katulad ng sinabi sa SONA? Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. So ulitin ko yung tanong, pwede nga ba na amyendahan ang IPIRA law katulad ng sinabi sa SONA? Ang simpleng sagot dyan, oo, dahil isa itong batas. Ibig sabihin, maaari itong amyendahan ng Kongreso kung may sapat na suporta sa Kamara at sa Senado at kung pipirmahan ng Pangulo. Ngunit mahalagang tandaan na ang simpleng pag-amyenda ay hindi nangangahulugan ng otomatikong pagpapababa o makakapagpababa sa presyo ng ating mga kuryente. Dahil marami pang ibang bagay na nakakaapekto sa pagtaas ng ating mga kuryente katulad ng gera, pagtaas ng gas o gasolina, supply ng kuryente, transmission cost, at iba pang regulatory charges. Paano naman yung pahayag ng Pangulo dun sa nakaraang SONA? Kung ang layunin ay alisin o bawasan ang system loss na ipinapasa sa mga consumer, maaari
maaaring isulang ang mga reformang maglilimita o magbabawal sa pagpasa ng mga ilang uri ng system loss sa mga consumer. Ngunit, ang tanong kung hindi na ito babayaran ng mga consumer, sino nga ba ang dapat na sumagot dito? Ang distribution utility ang sumalo bilang bahagi ng kanilang operational risk. Maaaring bawasan ang system loss sa pamamagitan ng modernisasyong power lines, mas mahigpit na kampanya laban sa illegal na connection sa mga tinatawag natin na jumper, yung mga nagtatap dyan sa poste. At syempre, yung mas mahusay na maintenance, diba? Dapat check-check din pag may time. Ikot-ikot din, ganun. At maaari rin gumawa ang Kongreso ng mekanismo kung paano hahatiin ang responsibilidad. Hati-hati dapat, di ba? Huwag yung susuluhin lang namin to. O kayo dyan, mga kapride, ano masasabi ninyo? Makatarungan bang sa atin lang, ha? Sa atin lang talaga pinapasa yan. Kung sila nga hindi nila kaya, tayo, kaya ba natin, ha? Ang lupit nyo naman. Mas matutuwa pa siguro ang mga Pilipino kung imbes na ayuda ang pinamimigay natin, pababain na lang yung presyo ng kuryente. Para at least lahat naman makikinabang. Hindi yung kasi pag sa ayuda lang, yung mga nasa laylayan lang ang nakikinabang. Tapos yung mga nasa middle class, hindi na naabutan samantalang yung mga nasa middle class ang nagtatrabaho para dyan. O ano, palag? Still there. Yes. It's not gonna disappear. Yes. Like, so who's gonna pay for that? O sige na, mag-comment na kayo, like and share, and subscribe! At muli, ako po si Grace, at kayo ay tumututok lang sa Stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable.